everyone, I'm Jimpy, and this is Rewind, a throwback podcast. Laging ito ang mga favorite topic ng mga podcast ngayon, but hindi yan nauubos. Kahit paulit-ulit, wala kang maririnig dyan na umulit sa ganitong podcast, sa ganito. Kasi marami talaga tayong mga kwentong teleserye, di ba? So yan, kaya ang pag-uusapan natin tonight ay ang ating mga all-time favorite teleseries. At kasama ko dito ngayon, kaya siya talaga in-invite ko, bukod sa ate ko siya talaga at sister ko siya by heart. Last year, nung kasagsagan ng pandemic, natandaan ko na magka-chat kami. Tapos, bigla na lang kami nag-usap ng teleserye na nagkasundo kami na parang, ito pala yung mga taste, ito pala yung mga natin. May mga common pala tayong favorites kasi parang sabi pa niya sa akin, hindi niya type yung iba kong favorite na dinedeclare. So nagulat siya na meron pala kami mga pagkakapareho na mapapag-usapan natin dito sa session na to. Kaya kasama ko ngayon ang isang matagumpay na businesswoman. Charot! At talaga, laking teatro, pero mahilig sa teleserye. Oo. Ishi Villaruel Hero. Hello! Good evening! Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, James! Hello, Ate Ishi. Hello. Ito na. Sa wakas naman, nagka-face-to-face na tayo. Oo nga, face-to-face talaga. Oo. Face-to-face via Zoom. Oo. Diba? Tagal na natin di nagkikita. Kailan yung last? Yung birthday pa ng anak mo. Oo, Ganun birthday pa nakatagal. Tapos hanggang sa nagka-pandemya, nagka-chat, at napag-usapan ang mga paborito nating Correct. serye. My gosh. Okay, wag na tayo magpaano-ano pa, no? Syempre, bilang mga teleserye nga ang pinag-uusapan natin, pinakamahalaga, na ma-share, unang-una na ma-share. Kung kailan ka ba, or kailan ba tayo namulat sa panonood ng soap, na hindi pa teleserye ang tawag nun, di ba? Soap opera pa, for sure. So oh my gosh, na. Ako, kasi sa probinsya ako lumaki. Tapos, sa probinsya, walang TV bawat bahay. Natatandaan ko nun, kami yung isa sa may pinakaunang nagkaroon ng TV. So, yung mga kapitbahay namin, pumupunta sa bahay para manood. So, parang yung nanay ko, nape-pressure na dapat bukas yung TV, mga 7 o'clock hanggang 9 o'clock, ganyan. So, yan yung mga kasagsagan ng mga esperanza mula sa puso. Tapos, kapag Sunday, Ana Karenina, yung mga ganyan. So, ako talaga, parang 6 years old pa lang. Mom, 6 years old pa lang, nanonood na ako ng teleserye. Kasi wala akong choice. 'Di ba? Kumbaga, dati naman yung time slot naman ng sa TV, parang sobrang strict, 'di ba? Talagang mame-memorize mo simula umaga hanggang gabi. So, yun, 6 years old. 6 years old? So, ilang years na yon from now? Grabe. 31 na ako. So, oo. Ang tagal na. Okay. Ako walang naniniwala dito. Walang naniniwala. Kasi kahit ako naman din, hindi makapaniwala. Kasi parang ang crazy naman din talaga, no? Pero parang meron akong, kasi ang earliest memory ko ay Mara Clara eh. Ilang taon lang ako nung Mara Clara, 1995 ako, natapos ang Mara Clara ng February 1997. So, ipagpalagay mo na mga late 1996. Oh my God! So, yun? Wala pang 1 year old. Pero ewan ko baka mamaya invento ko na lang din. Pero hindi eh. Meron kasi talaga akong memory. Pero ang memory ko na lang naman ng Mara Clara ay yung part na yung logo lang, yung bumper, yung title card. Na 'di ba may dalawang picture frame sa ilalim? Oo. Na si Gladys tsaka si Juday. Na sepia, ganyan. Oo. Pero yun, kahit hindi kayo maniwala, hindi ko siya ma-i-deny kasi merong ganyang picture frame yung dalawa kong tita. Na as in, kamukha nun. Hindi naman kamukha, pero parang papasa siyang ganon. So, ang ginagawa ko, nilalaro ko, yung isa si Mara, yung isa si Clara. Ang gamit ko yung picture ng tita ko. So, grabe. Kaya sobrang hilig mo sa teleserye. Hindi ko na rin alam, pero Batang yun talaga. Bata. Tapos, sabi ko nga sa'yo di ba? Yung love mo sa TGIS, for example, grabe ang absurd nun para sa akin. Ang absurd niya. Kasi sanggol ka pa nun, girl. Ako, wala na ako masyadong matanda sa TGIS. Basta kilala ko lang si Peachy. To be fair naman, ang TG naman, ang earliest memory ko naman yan, batch na nila Antoinette, nila Ding Dong. So, parang na yan, at least may 2 years old naman ako siguro. Mga ganon. Grabe, 2 years old? Nagsasalita ka na ba nun? Hindi ko rin alam, pero
Basta, ewan ko, ang daming dyan, pag kinikwento ko yan, hindi talaga sila, may mga talaga, may mga nag-o-object na, sure ka ba? Parang grabe naman yun. Oo. Pero, pag iniisip ko rin nga ngayon, sure ba ako? Baka naman na Pero pag-mix-mix ko lang. Jems, Pero hindi kasi eh. Oh, matalino ka eh. So taray. parang, oo, matalino ka. Sobra kaya yung memory mo. So feeling ko baka nga, bata ka pala, nag-start ka na niyan. Well, hindi Fairness. ko naman din maikakaila na talaga, sharp talaga ang memory ko. Kaya, alam mo na, di ba, pag may makagalit tayo, hindi tayo madaling Mm. makalimot. Charot. Pero, Alam natin yan. 'di ba? Alam natin 'yan. Pero 'yun ang Mm. earliest memory ko. Pero siguro, yung talagang na, syempre siguro naman yung mga nagkaisip-isip na ako kasi, yun na, yung sumabog yung kotse ni Selena sa Mula sa Puso. Oo, di Yun, ba? medyo naman ako noon, siguro mga 3-4 na ako noon. Tsaka yung Yes. Saan Ka Man Naroroon na triplet sila, Yes. 'yan talaga Oo. forever memory ko na 'yan. So, Mm. siguro mga gano'n. So, ibig sabihin Oo. baka pa lang, baka nanganganak pa lang yung nanay ko, naka-on na yung TV. Oo. Tsaka Baka kasi gano'n yung na. mga Mula sa Puso, Esperanza, nagkaroon ng The Movie yan. So napapanood mo yan sa Cinema One, 'di Oo. ba? So parang medyo familiar ka sa kanya kahit di mo napanood Yes. yung yung serye, Oo, 'di ba? pero tanda ko 'yun, yung eksena na yung sumabog yung sasakyan na ni Selena ta's Oo. nabuhay pa siya ta's 'di ba may showdown pa sila nung dulo na Oo. 'yan. Tsaka yung Saan Ka True, Man true, true. Naroroon. Meron pa Esperanza din. silang Oh, Esperanza, oo. Meron pa silang parang bugbugan sa 'di ba? May sa bugbugan pa oo, sila sa parang building na abandonado or parang oo, ginagawa pa lang. oo. So, gano'n. Mm. Tapos yung Esperanza ang natutuwa ako diyan kasi 'di ba inuulit siya sa YouTube ngayon ng Jeepney TV. Oh, May mga few scenes na yung lang, hindi naman very few lang, tsaka hindi naman very vague mm. na lang naman yung memory ko, 'no. Pero Oo, oo. tanda ko 'yan, yung namatay si Teresa Loyzaga, tapos Mm. basta may mga gano'n na parang 'pag napapanood ko siya ulit dun sa sa replay, na parang pa Oo, lang 'to, first few episodes pa lang. May mga oo. pumapasok sa isip ko talaga na alam ko 'tong na 'to, alam ko siya. Pati yung title Oo. card, in Natatandaan fairness. ko sa Esperanza, takot na takot ako kay Sylvia Sanchez. Same tayo. Grabe, iba yung takot ko sa kanya. Kaya nung parang pumapasok na siya sa teleserye na siya yung bida ta's mabait siya, hindi ako makapaniwala. Sobrang hindi ako makapaniwala kasi ang sama ng tingin ko sa kanya. Siya talaga yung parang yung stepmother na parang grabe, nanlalamon, ang sama ng ugali, Oo, 'di ba? Kulang siya na lang yun. ilang paso yung mukha mo. Kinabog niya si dun, yung stepmother ni Cinderella, 'di ba? Oo, correct. Ang scary. Alam mo sinasabi ko kasi syempre na-meet ko na si Tita Sylvie at nakakausap ko siya. Oo. Sinasabi ko yan talaga sa kanya. Pati ngayon, nung Mm. nire-replay, sabi ko, alam mo Tita Sylvia talaga, ka, tinakot mo, trinoma mo ko nung bata ako. Tapos ang sagot niya, hayaan mo na binayaran ako para takutin ka. Kasi nga naman, yun yung role niya, di ba? Oo. Pero Hmm, maraming may ganyang kwento. Parang siya, mm. shared memory siya na Oo. kahit hindi mo kakilala na pag sinabi mong Sylvia Sanchez dati, tinakot ka niya sa Esperanza dahil sa mga ginagawa niya kang Mm. Juday. Diyos 'Di ko, ba? ta's natatandaan ko diyan sa Esperanza, 'di ba totoong nanay niya si Charo Santos. Oo, oo. Yung hindi ko makakalimutan diyan, yung pinapadapa si Charo Santos para injectionan sa puwet para kumalma siya. Kasi 'di ba nagwawala-wala na siya. Oo. Yung asawa niya parang doktor ba? Parang Yes, parang gano'n, gano'n. doktor. Tapos pinapadapa siya kasi nagwawala siya kasi nalaman niya na si Socorro ay si Esperanza, yung mga gano'n. Correct, Yun oo. yung natatandaan ko. Tapos sabi ko, "Ay talaga ba?" Siyempre bata pa ako nun. Sa puwet ba talaga ini-injectionan yung kapag papakalmahin ka? Na-confirm mo ba 'yan, years Ah, later na tunay naman ba o ano? hindi, siyempre hindi, 'di ba? Siyempre yung mga nakikita na natin ngayon mga bini-belt silang ganyan ta's kahit Oo, saan naman tuturukan sila puwede. Pero oo. grabe yun, sa puwet talaga siya. Para dramatic, para yung tipong yung camera nandito sa harapan niya Oo. ta's nakagano'n siya, 'di ba? Sobrang Oo. dramatic tapos dun siya tinuturukan sa puwet tapos bigla siyang manghihina. James, grabe ang ganda ng ganong Correct, eksena. oo. Alam mo ako naman,
ngayon nga na looking back, iniisip yung mga memories. Mas marami pala Oo. akong memories ng Esperanza kaysa sa Mula sa Puso. Pero kasi, ang Actually, alam ko talaga yung Mula sa mm. Puso, yan talaga yung sinabaybayan namin dati. Mas favorite namin yan eh. Oo. Although, fan na fan ako ni Parang Juday ako din. ngayon. Super Oo. fan na fan ako ni Juday ngayon. Pero, Mm. maka-Claudine kasi kami talaga before sa Ako bahay. Yung mga din. soap ni Claudine talaga, yan ang mga hindi Oo. mo pwedeng palampasin. Kaya, pero pag iniisip ko ngayon, mas maraming tumatak sa Esperanza. akin ng memories sa Esperanza. Yun nga Mm. lang, medyo medyo on the negative side kasi yung mga pinapatay yung mga eksena. Oo, oo. Si Si Elizabeth si Oropesa ba 'to, tama ba? Hindi. Ang akin, una si Tanya Garcia. Ang memory ko sa kanya basta yung sa simbahan, yung nakaburol na siya doon, basta namatay na si Oo, Andrea. oo. Tapos, sumunod si Beth Tamayo. Ang memory ko Si sa Beth kanya doon, Tamayo. sini-CPR na siya, tapos hindi siya nabuhay. Tapos, Oo. pati yung kay Angelica de la Cruz na namatay siya, na sila ni Carmina. Na ang sa movie, binaril siya, pero ewan ko kung tama nga talaga yung memory ko, kasi vague na lang din naman. Hindi ko na siya matandaan. Ang Hindi ko memory ko sa matandaan. kanya, sa soap, alam ko nabangga sila sa sasakyan eh. Parang ganun. Tapos sinugod pa sila sa ospital. Tapos doon na namatay si Angelica. Tapos meron din si Tommy Abuel, yung asawa na nga ni Oo, Charo. ni Charo. Oo, yun naman, nabaril siya sa parang abandonadong building din na nakikipagbarilan siya. Tapos hanggang sa nabaril Ah, siya. So, yung yun mga ang patak na patayan. memory sa akin. Yung mga patayan. Ano ba Oo, yan? Buti na lang hindi ako na-trauma as a child. oo. Natatandaan ko kasi yung Esperanza, yung inis na inis ako sa Esperanza, yung parang ang sama ng nanay niya, yung stepmother niya. Tapos sobrang meek nung tatay niya na parang, "Ano ba, gawan mo ng paraan, Oo. sobrang kawawa na ng anak mo." Parang gano'n, gano'n yung natatandaan ko sa kanya kasi bata pa ako no'n, eh. Pero alam mo, James, ako, between Juday and Claudine, growing up, si Claudine yung parang, "Dapat ganito ako kumilos. Dapat Oo. ganito ako magsalita, malumanay," ganyan. Kasi 'di ba, compared kay Esperanza at saka kay Mula sa Puso. Si Si Mula sa Via. si Via. Si Via kasi ano siya, upper middle class. Grabe, Yes. James. Siya yung talagang sabi ko, kapag nagdibu ako dapat ganitong dibu yung sa akin. Yung sa kanya, Oo. 'di ba, ang ganda ng dibu niya. Tapos sabi ko dapat ganito yung dibu ko paglaki ko. Sobrang nandun yung kotilyon niya, ang ganda ng gown niya, ang ganda-ganda ni Claudine. Diyos ko Lord, yun talaga, yun yung parang bata pa lang ako, ito dapat yung maging ako, parang gano'n. Kasi nga, grabe 2 years yung Mula sa Puso, parang Oo. almost high school ata ako, Mula sa Puso na yun. Ta's nagka-movie pa. Correct. Oh my God, high school ka na nun. Hin almost ata, Almost high almost school. high school, Okay. oo. Pero correct. Oo, kasi parang gano'n 'no, si Claudine yung mga mas mayayaman ang role, si Juday yung mga Oo, mahirap pero true. palaban, gano'n. Pero si Claudine siya yung Mm. mayaman pero ape, Mukha yung siyang medyo kawawa, oo, kaanga-anga, oo. gano'n. Hindi niya alam, si Selena Mm. pala na tita niya yung pero grabe si Princess Oo. Ponzalan, 'di ba? Yes. Uy, grabe si Princess Punsalan, kahit na ngayon na makita ko siya, ano 'tong pelikula niya with Lea Salonga, Yellow Rose, Yellow Yellow Rose. Rose, kahit nakikita ko siyang mabait dun, ma'ams, natatakot pa rin ako sa kanya. Kasi natatandaan ko yung kuya ko, nasa bukid kami nito, eh. As in parang probinsya 'to ta's bakasyon yun, nasa bukid kami, nasa gitna kami ng talahiban. Sabi ng kuya ko, "Nandiyan na si Selena." Eh, nung time na yun kakalabas lang ng itsura ni Selena na nagpoposo siya, nag-iigib siya ng tubig, tapos sunog na yung Oo. mukha niya. Tapos takot na takot ako sa mukhang yun, ta's sabi ng kuya ko, "Nandiyan na si Selena." Talagang ma'am, nilagnat ako nung gabing yun. Kasi Grabe. takot na takot ako kay Selena, 'di ba? Tas nasa squatter na siya nakatira, dun siya Mm. nagtatago, galing. Ganda din Correct. dati. Oo. Usong-uso yung mutant sa mga teleserye natin, yung mga hindi namamatay. Hanggang ngayon naman, alam natin Oo, 'yan, alam 'di ba? natin 'yan. Hello sa FPJs ang probinsyano na hindi lang si Coco ang hindi mamatay-matay, hindi lang yung character niya, kundi yung mismong Correct, show, 'di ba? Sabagay kasi nga siya yung truly. probinsyano, pero ang Mm. galing, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, ma'ams, yung niyan, yung feeling ko yung mga organs ni
ni Cardo, feeling ko gula-gulatay na yan sa loob eh. Kasi 'di ba sinaksak na siya, pinagbabaril na siya. Ang dami ng pinagdaanan ng organs niya sa loob. Nakailang na yon. Nakailang tahi-tahi na Diba? yan diyan. Buhay Pero, pa siya. Day, at least si Cardo, 5 years, naman, hiwa-hiwalay naman yun. Hindi naman Si Selena kasi, Day, pinalo mo na, binaril mo na, nahulog na sa kung saan. At saka, yung talagang bilib ako yung sumabog na yung sasakyan eh. Parang, eto na lang, ni-replay ko na lang yan. Pero, yung sumabog na yung sasakyan, nakalabas pa siya, tapos nasunog-sunog yung katawan niya. Pero, Day, buhay na buhay pa rin at nakakagawa pa rin ng mga kasamaan. Di ba? True. Tas sobrang, 'di ba, girl, yun, parang 'di ba movie, ay 'di ba teleserye, tas movie. Sa movie, yung ending na nun, yung napatay na si Selena sa car, yung sumabog na yung car. Moms, in-extend pa talaga, sa sobrang taas ng ratings ng Mula sa Puso nun, in-extend nila na buhay pa si Selena. Tapos nakakatawa yung away nila ni Claudine doon sa sa parang ginagawang building. Yung binabaril niya si Claudine. Binabaril niya. Si Claudine nagtago siya sa likod ng parang isang pader or parang pillar ba yun. Box! Sinong makakapagsabi na doon sa pinagtaguan ni Claudine, may mga tubo-tubo doon na pang-ihahampas. May ipanghahampas siya doon. Wow, talaga naman binigyan ka ng armas. Di ba? Oh. Pero yun? Padahan sila doon. Iconic talaga yung eksena na yun. Alam mo naman, miss ko si Derek Wen. Oo. Only Derek Wen can. Oo. Hindi na yun napantayan yung ganong kakampi. Oo. Ewan ko, siguro kasi baka, meron namang mga campi na entertaining pa rin. Pero kasi, ang talino na ng mga tao ngayon, di ba? Hindi na sa kanila bumibenta yung ganon eh. Kasi yung, kasi di ba, yung natin, yung serye natin, very Mexican novela. Yung parang, misfortunes, hindi siya yung katulad ng Asian, alam mo yung mga Korean novela na nakikita natin ngayon na wala lang, chill lang, parang bumabiyahe lang tayo, ganyan. Sa atin talaga, ang daming dapat misfortunes, ang daming namamatay, dapat sinasaktan yung bida, nababaliw siya, ganon, di ba? Oo. Kasi si Derek Wen, ang galing niya sa ganon. Sobrang galing niya sa ganon. Mas gusto ko yung ganong soap, pag quiet lang, hindi naman quiet lang, pero yung kasi may mga ganun din naman na mga magaganda na nagustuhan ko naman. Pero, iba yung dating kapag yung teleserye sa akin, yung talagang definition na soap eh. Kesa doon sa, kaya hindi ako mahilig sa sa K-drama. Kasi, iba talaga, naghahanap ako ng mga sabog-sabog, ganyan. Yung mga konfrontasyon. Oo, pero, yung mapapamura ka. Pero one at a time lang. Kasi yung Esperanza Day, tinigilan ko manood kasi, di ba nagpunta sila ng Maynila? Basta ganun na yung as we record this session. Ganun na yung nangyari doon. Nagpunta na sila ng Maynila, kasama si Cecil, si Angelica, tsaka si Wawi, si Anton. Dahil isang episode lang, na-hold up yung wallet ni Anton, tapos maya-maya nung wala silang pambayad sa social na restaurant, tapos kumain na sila doon sa alam mo yung mga parang yung mga nasa sidewalk lang na karinderya na mga noodles. Ay, kasi syempre aanga-anga pa sila dahil first time nila sa Maynila. May nagtanong sa kanila, tapos yung mga bag nila nasa baba lang nila. Ay, dahil habang kinakausap sila nung anong tawag dito, nung nagtatanong, kinukuha na pala yung mga maleta nila. Pagtingin na lang nila, wala na sila mga damit. Diyos ko, hindi ko kinaya. Sabi ko, okay, i-park muna natin to. Pag very ay de las alas comedy yun. Yung mga katangahang ganon, di ba? Very ay de las alas comedy. Pero ito hindi siya comedy. Talagang siya. Kinailangan siya sa character ni Esperanza. Pero siguro, ang pinaka-favorite kong lumang soap ay ito, sabi mo wala ka na yata masyado naalala, pero ito talaga, Saan Ka Man Naroroon, yung triplet si Claudine. Gustong-gusto ko siya. As in, gusto ko siya, pero yung mga eksena, hindi ko na natatandaan. Yung mga natatandaan ko, yung nagyoyosi si Rosenda. Tapos parang, mga leche kayo, ganyan. Tapos bago niya ibuga yung yosi, sinabi niya muna yung mga leche kayo. Tapos doon pa lang lalabas yung usok. Sabi ko, galing ng mag-yosi nito. Galing mag-yosi ni Rosenda. Muna siya, naka-blurt muna siya ng linya bago nakapagbuga ng usok. Talaga. Sa akin, ang mga memory ko dyan, yung mga bangin scenes.
As Oo. early as the pilot na yung dalawang Yes. bata, 'di ba? Nalaglag, 'di ba? Mm. Naka-jumper sila ng maong, Yes, lahat. correct. Very Chabelita yung Correct. outfit. Chabelita ng RPN9. Oo. RPN9 ba? 'Di ba nag-ABS din 'yan si Chabelita? Ano ba Kasabayan yung ng RPN9? Iba yata yung Ay, yung mga RPN9. Marimar. Mga Oo. Marimar ata yung Tsaka may RPN. isa pang Oo. batang RPN. Hindi ko na matandaan kung Ay, sino oo, siya. yung mahilig sa ice cream na Basta bata. 'yun. Oo, oo, meron nga. Oo, Hanapin nga natin 'yun. natatandaan ko siya. Yung may mga yaya siya, mayamang Oo. bata ito na meron siyang stepmother din na masama. Basta parang gano'n. Oo, yun. Yung Chabelita, Tatandaan. ang memory ko diyan yung napunta tayo sa Mexican, 'di ba? Mexican na tuloy, wag. Hindi kasi kasabay yan, magkakasabay yan, Oo, hindi ba, na magkakasabay. nagwo-work pa ang Mexican novela sa prime time habang meron Mm. kang ini-airing totoong Oo. Luz Clarita, siya ba yun? Luz Clarita nga, oo. Basta Siya yun, oo. natatandaan ko mahilig siya sa ice cream na bata. Yun naman si Chabelita, ang memory ko dyan, nakaupo siya sa beanbag dun sa title card. So kaya Oo. kaya gusto ko ng beanbag dati kasi para feeling ko ako si Chabelita with the bangs and headband, ganon. Grabe, ang bata mo pa nito, Jim. Sobrang bata Yun. mo pa nito. Pati Rosalinda, basta yung 1999. Kasi Rosalinda, yes. may, Oo. may, may isip na ako niyan. So kilala ko na yung mga saan ka man naroroon talaga. Yung mga kumbaga hindi Oo. na lang hindi na lang vague yung memories ko. Alam ko siya talaga, napanood ko siya Wait talaga. lang, saan ka man naroroon yung nag-concert sila? Yes, oo. Yung parang meron silang kinakanta na very girly na M2M. Mirror, Oo, tama ba? Mirror Oh my Mirror. gosh. Girl, tapos yung tatlong yon, sobra yung isa talaga, sobrang hinhin talaga niya. Ang OA naman ng kahinhinan ni Claudine nung isa na yon. Parang nakalimutan mo na concert siya. Wala talaga siyang energy. Si Rosenda lang yung gumigiling ng ganun, ma'am. Yung the rest talagang mahinhin lang sila. Kasi ba dun sila parang babarilin? Parang Oo, ganyan. oo. Diba? Na si Gladys yung kontrabida na mamamaril. Merong bigote at saka Oo. balbasan. Oo, Tapos bigla correct. nagka-stampede dun siya na dedo. Oo, Diba? correct. Grabe Pero yan. tinotoo ba yung concert na yun? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. 'Di ba uso yan? Like, katulad ng On the Wing. Tama, On the Wings ba? Oo. On 'Di the ba yung Wings. kinonsert? Between Walang Ningning. May Between concert Walang din, di Ningning. ba? Correct. So, Oo. maganda sana kung may concert yun. My gosh, kaya lang ang bata ko pa nun. Pero Wala alam akong mo, pag inisip mo ngayon, medyo weird siya. Na parang ba't napunta sa ganong track yung no? Yung story no, saan ka man na kung ano-ano na nangyari. Naging singer bigla si Rosario. At saka di ba siya yung mahinhin, siya yung siya yung sakitin, tapos siya yung naging singer, Day. Parang, ano Correct. nangyari? Ba't naging singer si Rosario? Oo, tama. Tsaka ito yung kasagsagan na parang yung mga artista, kailangan, kung umaarte, kasi sobrang konti nila nun, James. Ang konti ng mga artista nun, Juday, Claudine, ganun lang yan. Sila lang yung kilala before. So, kailangan, kapag umaarte ka, kailangan marunong ka sumayaw, kailangan marunong ka kumanta. So, kahit mediocre lang yung pagkanta mo, basta okay na yan, papakantahin ka before. Ganun talaga. Ipipilit yan, may mga album yan sila. Hindi naman singer si Clau, aminin na natin, true, 'di ba? oo. Na pero umaasa pa ang lola mo, Oo, napamura sa correct. ASAP. Pero years later din, oh my God. Pero basta yan, favorite ko yung saan ka man naroroon. Nung may mga clips kasi yan sa YouTube na fannery ko yan. Tapos in fairness, pag pinanonood ko siya, yung mga musical scoring, natatandaan ko pa rin. Nare-recall ko siya na, oo nga, yan yung tunog dyan. Parang ganon. Ilang taon ka niyan? Baka 4? 99 So 3, 4, mga ganon. Tapos syempre, 2 years din naman tumakbo yan. So, naging 5 na ako, 6, ganyan. Oo. So, So, puyatin kang bata nung Hindi, maaga mga soap dati, di ba? 6:37. Sa bagay, 9 o'clock wala na eh. Oo. Parang may balita na nun, di ba? Tsaka yung mga weekly, yung mga sitcom. So, yan yung mga sitcom. Wala na akong dyan, masyadong memory. Pero yung mga soap, kasi since sila yung maaagang umeere, sila yung mga kilala ko. Dahil yun na. Kaya si Jackie Lublanco din, takot ako dyan. Nung in-interview ko rin siya dati. Alam mo, takot din ako sa'yo.
Parang ano din, parang Tita Sylvia levels. Pero hindi, mas mainihin naman Oo. kasi si Violeta, in fairness. Mm. Pero ano siya, tumatak din siya sa akin doon. Jackie Lu, ang galing-galing. Ewan ko kung may iba to pero MMK to. May napanood ako ng na episode ni Jackie Lu. Anak siya ni Gloria Romero na Ay, nasa mamamatay na sa YouTube yan. cancer. Oo. Oh my gosh, James, ang galing niya doon. May monologue siya doon. Na dapat masaya. Dapat masaya. 'Di ba? Mga ganun, dapat Mm. matalino, dapat masaya. Ang husay ni Jackie Lu, grabe. At hindi pa siya Jackie Lu nun. Parang hindi pa siya super husay for me. Pero ang galing-galing niya dun anyways, gano'n Oo. siya. Hindi, gusto ko yun yung ano, di ba yung sabi niya kay Gloria na, yung tinanong siya ni Gloria Romero doon, di ba? Yung ba't Oo. ka ba galit na galit sa akin? Ba't ba ayaw mo sabihin? Tapos sabi niya na Oo. hindi. Ano yun? Hindi ko sasabihin sa'yo para dala-dala mo Oo. yan hanggang Correct. mamatay ka, Hanggang sa parang mamatay ganon. ka. Oo. Parang Oo. parurusahan niya yung nanay Oo. niya. Grabe. James, yung isa sa pinaka-favorite ko na pakiramdam ko, breakthrough ng ABS or parang nabago ng bahagya, loves ko si Babes. Ah, yung kay Oh my Jolens. God! Si Princess Punsalan doon, nanay niya, at hindi masyadong hindi brutal yung character. Oo. Familiar ka sa series? Yes! Oo Oh naman. my God, di ba? Pero Yung ano na meron yan? siyang lola. Yung may mga Oo. lola sila na nag-away dahil sa sweepstakes. My God. Hindi ko na yan masyadong alam yung story, pero Mm-mm. yet again, ang mga tumatak na naman dyan sa akin, mga nasagasaan si Edo Manzano. Tapos may isang character, hindi ko alam kung si Carmi Martin yung character, pero Si Carmi. umaakyat siya sa hagdan na may sugat siya sa ulo. Yung mga, yun na naman yung mga Oh my memory ko God. dyan. Ano ba yan? Brutalan talaga yung mga gusto mo. Pero alam mo, ang chill niyan, ang chill ng series na yan. Kasi yung ginagawa nila, nag-aaway lang sila araw-araw. Nag-aaway yung dalawang angkan. Tapos, Oo. magkabila ang angkan si Wally at saka anong pangalan si Cindy. Cindy. Oo, si Cindy at si Wally, magkabilaan. Tapos yung mga lola nila, nakakatawa yung pag-aaway. Kasi mag-best friends yung lola. Tapos pinatago ata, si Gloria Romero ba nagpatago? Parang ganon, parang pinatago niya sa isang lola yung sweepstakes ticket. Eto mama, Oo. yung isang lola, ayaw na niyang sabihin kung nasaan or parang naiwala daw niya. So feeling ng isang lola, parang ginamit mo siguro yan. Siguro nanalo ka, yumaman kayo. Ganon. Ang galing-galing nun. Tapos 'di ba, merong may parang Hey Babe ba na pelikula. Oo, after niyan. Mm. Which is parang yun. After ba or before? After Parang ata. after. Kasi ang After, before, oo. yung mag-best friend, yung loves kita, yun Oo. yung una, di ba? Oo. Na, yung Tapos kasi, series. si Jolina, imagine after Judy Ann Santos, tapos si Claudine na very demure, ganyan. Si Jolina, mga lola. Ganyan. Lola, Baliw-baliwan. hindi ko kaya. Ganun niya. Oo. Girl talaga. Sabi ko, medyo gumaslaw yung mga kabataan dahil kay Jolina. Correct. Oo, di ba? Ayan. Alam mo, Mm-mm. weird, hindi naman weird, pero parang ano sa akin yun, na siya talaga yung nire-regard, di ba, na a 90s icon Oo. noon. Pero Yung to mga think na butterfly. na hindi siya mas-soap noon, na yun na nga, late na siya, na Mm-mm. nag-soap, di Mm-mm. ba? Mm-mm. So, ibig sabihin, iba Ma pala talaga, mm. multimedia si Dai. Mas kilala siya na nag-aasap, nagse-special number sa ASAP, gano'n siya kilala. Mas kilala siya na kumakanta, more Oo. than umaarte. So, nung umarte siya, hindi siya ni-require na dapat magaling ka, dapat malalim yung arte mo, hindi siya ni-require. Yung Mhm. branding niya parang lang, masaya lang, gano'n, maarte lang siya, kikay lang, gano'n, ang ganda. Hence, loves ko si Babe. Oo. Sana yan ang Mm. isunod ng Jeepney TV. Well, ang request ko pa rin saan ka man naroon kasi gustong-gusto kong i-relieve yan. Oo, ako Pero, din. sana yung loves ko si Babe din, i-air nila. Oo, ako din. Diba? My gosh. Siyempre, after Pangako loves ko si sa'yo. Babe, yun na. Dumating na, no, natapos si loves ko si Babe. Ano ba, pangako? Dumating na ang unang teleserye. Unang Unang teleserye, siya yung unang teleserye. tinawag na teleserye, di ba? Ang Pangako Sa'yo. Ah. Didiscuss pa ba natin yan? Parang sa lahat na lang ng charot. Pero hindi, syempre Oo. meron tayong hindi talaga yan mawawala kasi. Dahil nga, game changer di ba?
Oo, tsaka grabe, yan yung parang binili ng iba't ibang franchise. 'Di ba parang sa iba't Sa ibang ibang bansa, bansa? oo. 'Di ba, inano nila, binili grabe, sobrang matunog nun yung Pangako Sa'yo. Pinalitan nila ng The Promise, iba't ibang bansa yung bumili sa kanya. 'Di ba? Bongga Well, yan, bongga yang Pangako Sa'yo. very Sa pelikula kasi. Oo, oo. Very pelikula. Yung tipong lasing si Tonton. Tapos, 'di ba, kasambahay si ano, naka-uniform Yula. si hindi, ano na 'to, si Yula ano na, wala na sa Si eksena. Christine na to. Si Christine. Christine, lasing-lasingan si Tonton. Tapos 'to, 'di ko makakalimutan 'to, Jims, kasi parang ano, parang pinag-isipan ni Angelo na may relasyon yung dalawa kasi Ha? nakapatong si Christine Oo. kay Tonton. Kasi nga parang inaakay niya kasi lasing, gano'n. Which is si Angelo, parang nakaupo siya sa veranda, parang ganyan. Oo, ta's hindi ko makakalimutan 'yun. Isa pa sa hindi ko makakalimutan sa Pangako, nakuwento ko 'to sa'yo. Sobrang amazed na amazed ako do'n na merong tasa si Amor Powers. Tasa, Jims, hindi siya ganito. As in mug. Mug talaga siya, ta's gigil na gigil siya. Nagfa-flashback lang yung gigil niya, ganyan. May naiisip siya na ginawa ni Claudia, ganyan-ganyan. Tapos binasag niya yung mug na matigas, yung mug na pangkape. Binasag niya Oo, ta's oo. duguan yung kamay niya. Duguan yung kamay niya. Sabi ko, galing. Paano nila gawa yun? My gosh. Oo, ang Correct. ganda-ganda ng Pangako. Sobrang ganda ng Pangako. Mm. So ano pala, hindi ko na rin medyo ano na rin 'no, hindi ko na rin sobrang matandaan exactly yung pinaka-storyline niyan. Ang alam ko na lang Oo. yung mga pumasok na sila Dayan de la pinanonood namin 'yan, pero ano Dayan de la na, Fuente, which yun is na, parang siya yung parang nagpanggap. napagkamalan nila. Oo, Nagpanggap, napagkamalan yeah. nila na si Oo, Ina, 'di ba? si Ina. Si Maria Amor. So ano pala, kasama pala talaga sa kwento yun na napagkamalan si Mm. anong tawag dito? Si Ina tsaka si Eduardo na may relasyon. Oo. Kasi nagulat ako dun sa remake ni Catherine tsaka ni Kasama. Daniel na may ganong part. So Oo. meron na pala talaga nun before. Akala ko parang added plot lang siya. Kasi kailangang mangyari 'yun para manggigil si Claudia kay Ina. Kailangan siyang mangyari. Kasi si Claudia, kung mapapansin mo siya, nice naman siya sa mga ibang katulong, eh. Hindi siya yung katulad ng ibang hindi siya Kontrabida. yung kontrabida na nananabunot ng bubugbog ng katulong. Si Claudia, wala siyang masyadong gano'ng eksena na nananakit siya ng katulong. So, kailangan manggigil siya kay Amor, kay Ina, gano'n. Mhm. Girl, eto pa, grabe, si Yula Valdez, nung pumutok yung Pangako Sa'yo, kilala ko siya as a supporting role. So, hindi ko naisip na, wait, magaling 'to, gano'n. Parang katulad niyan, sa Madrasta, kapatid lang siya do'n ni Oo, ni Sharon Sharon. Cuneta, na ang hilig lang niya magsukat ng damit, ate, wala, yung tipong hindi siya nagkakaroon ng anak, yung mga gano'n lang yung role niya. Ma'ams, pagdating sa Pangako Sa'yo, nag-one-liner na kilay si Yula. Tapos ang laki ng buhok, Oo. 'di ba? Tas pumapatay ng matandang mayamang malapit ng mamatay. Ganda, ganda. Correct. Galing Galing, siya niya ng galing. ano, 'di ba? Alam mo yung ano, Marinela? Oo, Sa yung hapon. Camille Prats, Shaina, tsaka Serena, tama. Oo, Yes, yun. oo. And then tumatak din sa akin 'yan. Ang tumatak sa akin diyan yung anong tawag dito, isa diyan yung hingal na hingal sila lagi kapagka hinahabol sila ng character ni Rio Locsin. Super sama ni Rio Locsin dito talaga, masamang yun din, siya rin medyo traumatized din ako kay Rio. Kaya nung na-meet ko siya, tapos ang bait-bait niya, parang hindi rin ako masyado makapaniwala na, Oo. "Day, ikaw yung nagpapahirap sa mga baget sa sa Marinela," 'di ba? Tapos Oo. ang pinakaano ko diyan, gusto ko diyan yung 'di ba lagi sila yung laging pinaririnig sa atin yung mga thoughts nila via Oo. voice Hoy, over. hindi ako ganito, sa probinsya may pasok paghapon, umaga tsaka hapon. So 'pag Ah, Marinela hindi ko siya napapanood. So 'pag aha. a-absent ako, dun ko siya napapanood. Ako din naman, pag-a-absent ako dun ko siya napapanood kasi naalala Oo. ko ang finale week niyan, napanood ko yung isa sa mga episodes dahil
exams. Pag exams, di ba, usually maaga ang uwian. Oo, Oo. kaya ako siya napanood noon. Pero yun nga, hindi ko rin niya napapanood on a regular basis. Pag summer lang, pag Oo. absent. Pero Ang haba din nun. Oo, mahaba din kasi yun eh. Haba din. Tumatak Oo. talaga lang sa akin doon yung laging pinaparinig yung mga thoughts. Tapos ginagaya ko pa yan dati. Akala ko parang kaya lang nilang magsalita ng sarado yung bibig. So ginagawa ko, nagmamurmur ako na, sabi ko, ba't hindi malinaw? Okay. Tapos parang voice over pala yon, recorded pala. Sabi ng mga matanda na tayo, ng mga marunong na tayo, tsaka natin yun na-realize. Huy, pag-usapan naman natin yung Ana Karenina. Ay, correct. Oo naman. Grabe. Ana Karenina, hindi mawawala yan. Ana Karenina, talaga naman. Alam mo ba, bata pa lang ako, sinira na yung utak ko ng Ana Karenina. Bakit? Kasi kapag James, kapag hinahatid si Antoinette Tos ni Bricks, si Ana, hinahatid ni Bricks sa so nakakotse sila, ganyan. Tapos, siguro may malabo yung camera, nakukunan pa sila sa loob ng ng kotse. Ganyan. Magjowa sila, 'di ba? Magjowa. Yung gagawin ng dalawa, lalabas muna sila ng kotse. Tapos paglabas nila ng kotse, magmi-meet sila sa hood. Tapos dun sila magbebeso. Sabi ko, siguro kapag may boyfriend, ganun yung tamang way. Bata ka pa di ba? Yun yung tamang way. Magbebeso kayo sa harap ng kotse. Sabi ko sa'yo. My God. At least, mga gano'n na mga sa'yo, tumatak. Kasi sa akin na naman, ito na naman, alam mo, tama, brutal siguro ako talaga, no? Kasi ang tumatak na naman sa akin sa Ana Karenina, yung nagpakamatay yung character ni Maritoni Fernandez na tumalon siya sa building. Tapos, nung tumalon siya sa building, unang nahulog yung ulo niya. So, sumabog ang ulo niya. Tapos, kalit-kalit yung utak. May gano'n. Nakakaloka. Pero ang sama niya kasi talaga. Di ba masama si Maritoni? Oo, Tapos, masama kasi talaga si Maritoni. Oo, masama siya. Tapos, girl, natatandaan ko, ang haba nito, 8 years to, tama ba? 6 lang? Kasi nawala na si Kim eh. Pagbalik niya, na siya, medyo majubis na siya. Tapos, di ba, isa sa pinaka hindi ko makakalimutan, yung merong isa pang Ana, yung parang tomboy. Yes, oh my God. Si Bekbek. Yung tomboy siya, ang galing ni Antoinette Tos. Parang tingin ko na sa kanya lagi, after ko mapanood si Bekbek, parang tomboy na siya lagi. Parang, pag sa ASAP sumasayaw siya, parang mukha nga siyang tomboy kumilos. Parang ganun na tingin ko sa kanya. Sa sobrang effective ng role na yon. Tapos natatanda ako si Bekbek, niya. Sinuntok niya yung pader. Kasi nga, kailangan maging totoo yung maging totoo yung parang pilay niya sa kamay. Ganyan. Okay. Oo. Sinuntok-suntok niya yung Tapos sabi niya parang, may benda siya. So, imaginein mo, hindi sapat para kay Bekbek yung benda. Kailangan niya talaga suntokin yung pader. Para totoo na meron. My gosh. Ang isa sa hindi ko alam kung kaano-ano ni Bekbek yun. Basta may cute na bata dyan si Butil. Batang girl siya. Hindi si Mumay. Kasi di ba si Mumay yung laging Viva girl na bata. May isa pang bata si Butil. Hindi ko na matandaan kung anong pangalan niya. Basta cute din yun. Tapos rin siya, parang mahirap. Kaya feeling ko Tapos si Naida, syempre. Si Naida, si Zarina Lopez de Leon. Oo. James, may tanong ako. Tama ba? Iisa yung bahay na ginamit sa Ana Karenina, yung mansion at saka Villa Quintana. Oo daw. Nabasa ko na lang yan later. Kasi hindi ko napanood ang Villa Quintana eh. Yun kasi yung natatandaan ko. Yung mismong, lagi kasing may nahuhulog sa hagdan nun eh. Yung gumugulong-gulong na gano'n. Diba kasi yung hagdan nun pa ganyan. Pa gano'n. Yung parang magdedebo ka, tapos bababa ka. Yung ganyan. Tapos may carpet pa yan. Laging may nahuhulog doon. Tapos sa Villa Quintana, yung mga pillars niya, tsaka yung sahig niya na parang pang St. Paul. Alam mo yung natin, yung tiles ng St. Paul na parang Renaissance or Victorian. Parang ganyan. Ganun yung mansion doon. So parang, nung time na yun, ito yung dapat mansion talaga, di ba? Ganun. Sobrang, ang galing, correct.
O kasi parehong Viva yan eh, di ba? Si Villa Quintana at Oo. saka si Ana Karenina. Oo. Pero correct yung Ana Karenina, sobrang ano niyan, haba Tagal. niyan. Ano tinanong ko yan kay Tagal. Sunshine Dizon nung na-interview ko siya. Ang sabi niya, Oo. every year daw, laging may tanning yung Ana Karenina. So bilang Oo. i-extend na naman daw ng 1 year. Parang gano'n. Hanggang sa umabot na daw sila ng 6 years. Hindi na nila naintindihan. Ako, di ba siya na lang ang naiwan sa dulo niyan? Kasi namatay na rin si Si Kim, nawala na Sunshine. si Antoinette. Ah, My di ko matandaan gosh. yan. Grabe. As in, nakita mo na, oo, umalis si Antoinette eh, di ba? Mm. Nag-States. Tapos nung bumalik siya, si Beck na siya. Oo. Uy, love ko si Antoinette. Alam mo yan. Ako din, oo, alam natin yan. Tapos si Di Tanya ba? Garcia, after niyang mamatay sa Esperanza, biglang nasa Ana Karenina na rin siya. Oo. Tapos nagkaroon si Tanya tsaka si Ding Dong. Yes, Yung oo. Sana'y ikaw na nga. Sana'y ikaw na nga. Yung merong Maricar de Mesa. Oo, Tama ba? oo. Yung nagparetoke si Maricar de Mesa. Oo, sa mukha ni Tanya. Yun yung tumatak talaga doon eh, di ba si Di Olga? naman, di naman makatotohanan. Ay, pero syempre, nung time na yun, pasado yan, di ba? Siyempre, nung bata ako, parang, oh, grabe, nagparetoke siya. Ang galing na. Correct. My God, si Olga. Hindi na natin na-intro, pero ang tanong talaga dito, kasi nagdire-diretso na yung Oo. usapan natin, pero ito Oo na yung nga. mga all-time favorite namin at mga hindi namin Sige. makakalimutan mga eksena. So, nabanggit na Oo. namin yung Oh karamihan. my God. 30 So, minutes sobrang ago. Charot. So, excited sobrang natin. di ba? Pero correct, yung sana'y ikaw na nga, maganda din ang kwento niyan, pero ang Mm-mm. tumatak talaga dyan si Olga, na ang Si boses ni Olga. Tanya Garcia ay boses ni Maricar de Mesa, di ba? Ang galing. Di ba? Yun din yung hanga ako doon eh, na Mm. ay, ang galing, iba yung boses niya. Kahit na medyo nalulungkot ako kasi hindi na si Antoinette yung partner ni Ding Dong nun. Pero ang effective nun. Sobrang effective ng... Ang ganda din kasi ni Tanya eh. Oo. True. Oh, ano na yung tanong mo? Hindi, yan pa, magpatuloy pa tayo sa ano. Eh, syempre, kasama na din dyan. Ewan ko kung napanood mo rin yung Ikaw Lang Ang Mamahalin ni Angelica at saka ni Sunshine Dizon. Yan na nga yung sinasabi ko. Pag GMA, hindi ko na masyadong alam. So, mas maka-ABS kayo Oo. talaga. Kasi ma'am, yun yung malinaw. Nung Sa sa probinsya. probinsya. Yun yung malinaw, yung TV. Tapos bandang Marimar, bandang Darna, yun yung naging malinaw. Oo. Hindi ko alam yung anong nangyari sa antena namin at bakit naging malabo na naman yung ABS. Oo, ayun. So parang mga Mulawin, Darna, Marimar, yan, ang linaw ng TV yan. Ng Oo. GMA. Yan. Sakto naman kasi yun na ang glory days ng GMA. So baka baka ang TV nyo marunong na ito yung nag-rate. So ito yung linawan natin. Baka alam ng antena nyo. Charot. Oo. Uy, pero alam mo, sabi nila, hindi natin, kasi din mas din, nung era na yan, tsaka rin kami naging kapuso. Nung era naman din ng mga mula sa puso saan ka man naroroon, yan din naman yung mga kapamilya kami, na hindi rin masyado sa Kaya yung soap ni Angelo tsaka ni Bobby, yung Ikaw Na Sana, yan ang pinanghihinayangan ko na hindi ko napanood. Yun, ma'am, ang natatandaan ko dun, kinast si Ann Curtis na mahirap. Tapos si Ann Curtis, hindi siya marunong mag-Tagalog. So parang dinob ba siya? Parang gano'n. Gano'n? Oo, parang dinob ba siya doon or pinagsalita talaga siya. Mahirap siya. Tapos ang bata pa ni Ann nun, tapos mahirap siya. Parang yun ata yung unang serye niya. Oo, yun nga. Kaya nga parang 'di ba, nung nasa GMA siya, ang tawag sa kanya parang bulol, parang gano'n, kasi bulol siya. Okay. Oo. Yan. Ano ba yun? Pero sobrang na kasi nun, sobrang tagal na nung kay Angelo tsaka kay Bobby. Hindi ko rin siya masyadong natatandaan. Kaya yan ang mga hihilingin nating ma-replay ulit sa Oo. Patingin kong mawawala ka yan daw, sabi nila, ang ganda-ganda daw niyan. Yung kay Sunshine, na ang presidente presidente ng Pilipinas, si Eddie Garcia. Yan din ang hihinayang ako. Ang memory ko lang dyan ay yung Bukod Tangi na title card nila at yung kantang Kung Mawawala Ka.
Pero wala, hindi rin ako nakapanood niyan masyado. Yung sana Mm. ikaw na nga, yun ang napanood ko, in fairness. Hindi ko alam, Oo. alam ko pa nga kung sa'yo nga ang katapat niyan, pero nakakanood Oo. kami ng Sana Ikaw na nga dati. Siguro dahil na-fascinate ako talaga dun sa, ang boses Correct. ni Tanya Garcia ay Maricar de Mesa, pero yung mukha niya, Oo. Tanya siya. Tsaka sa sobrang scheduled ng airing ng mga serye dati, kapag commercial yung isa na ililipat mo. Oo. 'Di ba? Parang kasi parehong-pareho eh. So kailangan 7 PM start na 'yan. 'Di ba? Wala yung katulad ngayon nag-e-end ng 40 minutes. 'Di ba? Oo. Tapos 7:40 magsa-start yung isa. Yung mga ganyan, 'di Oo, ba? Dati oo. kasi 30 minutes matatapos siya. So naglilipatan kayo ng pag-commercial. So parang Oo. napapanood yung lahat. Correct. 'Yon. Pero syempre, yan yung mga yan lang yung mga nanghinayang ako na sana na. Pero yung thank God naman na ang ikaw lang ang mamahalin at habang kapiling ka ay na-replay sa QTV. So, yun, Hmm. nakapanood ako noon. Nasubaybayan ko siya nung ni-replay. Ang dami mong time. Ano lang tayo nun, grade 6 lang ako niyan eh. So, basta walang Ang pasok, daming time. Oo. ano na. At saka ang kinaganda dun sa replay ng QTV kasi 1 hour siya. Mm. Parang 2 episodes a day. So, Oo. kinompress. So, mabilis lang. Hindi ka na Mm. mag-aantay ng isang taon ulit para matapos, Mm. di ba? Oo, oo. Siyempre yung sa dulo ng walang hanggan, hindi pa natin nababanggit. My gosh. Na Hoy, literal na correct walang me if I'm hanggan. wrong. Oh. Correct me if I'm wrong, si Benedicto ang naghang ng sarili sa puno. Tama ba? Benedicto is si Troy Montero, di ba? Hindi. Carlos Ay, Agassi. ha? Hindi ko alam. Carlos! Carlos Ang Agassi. alam ko lang na na nagpakamatay tas yung character ni Troy Montero. Pero kasi parang sunog na siya nun or something. Basta hindi na siya Ah. Troy Montero nun. Ano na yung mukha niya talaga. Yung kasi sobrang labo ng memory. Pero may natatandaan ako na parang, yung parang lumang era, may babaeng tumatangis sa ilalim ng puno. Tapos nakikita yung paa na nakahang. So, yun yung Ah. ang ganda-ganda ng shot ni Direk Wen 'to, 'di ba? Oo, Direk Wen. Ang ganda ng shot ni Direk Wen nun kasi tumatangis yung isang babae. So, tumatangis kasi lumang era. Tumatangis din yung word ko. Tumatangis siya kasi naghihinagpi siya kasi nakikita niya na may nakahang tapos nandun. So, siyempre ikaw 'pag bata ka, oh my God, may nagpakamatay. Oo. Medyo mabigat sa bata yun, 'di ba? Bata-bata Correct. pa rin naman ako nun. Pero wala na si Rico yan. Kaya Oo. medyo broken hearted ako na dapat si Rico, ganun. Pero wala na Oo, siya. si Carlos ang ginawang partner Si niya. Carlos. Shocking yan for me. Sa dulo ng walang hanggan, yan ang bumaliktad sa lahat ng paniniwala natin sa soap na nakasanayan. Kasi una sa lahat, nag-introduce ng reincarnation. Ano ba naman yung reincarnation? Yes. Tapos may mga 1950s, Correct. di ba? Mm. Pero ang pinaka-umano sa akin dyan, yung finale. Si Simang. Oo naman, si Simang. Mamaya natin yan. Pero yung ibig Oo. sabihin, yung binali talaga, yung finale. Kasi first time yan yata, di ba? Well, yung Villa Quintana. Kasi hindi ko naman alam yung Villa Quintana eh. Pero yung namatay si Carlos. Tapos, anong tawag dito? Yung silang dalawa ni Sally, ni Mylene Dizo na sa building. Tapos namatay Si siya. Sally, oh my God, I love Sally. Akala ko mabubuhay si Carlos. Kasi di ba, lagi tayong happy ending na parang magkakatuluyan lagi yung bida tsaka yung dalawang bida. Pero doon namatay si Carlos, so parang shock na shock kami na what happened? Bakit siya kasama sa nahulhog? Tapos hanggang sa tumanda na si Claudine, tas doon lang siya namatay, doon lang sila nagsama ni... Alam mo, laging device yan for yung mga reincarnation ang kwento. Kasi yung yung sa GMA, nito na lang, bago lang yun, si Aljur tsaka si Janine, Once Again. Ganyan din yung ending yan eh, naunang namatay si Aljur sa story. Tapos sa bandang dulo, tumanda na rin si Janine, tsaka sila nagsama. Parang ganun. Bakit kaya? Ano bang meron? Ganun ba pag nare-reincarnate, di nagkakatuluyan? Yes. Charot. Pero, yung kasi, ma'am, yung gist kasi nun, parang natatandaan ko, binura yung nunal ni Simang eh. So, siniknik na yun, di ba? Yung nakaupo sa tumba-tumba. Siniknik, yung anak ni Simang, yung anak ni di ba? Simang.
So parang ine-explain dun sa ending na kahit mamatay sila ng mamatay, magkikita sila sa susunod na ano. Sa dulo ng walang hanggan. Ang Walang ganda, hanggan talaga. okay. Yun siya. So parang isipin mo, si Nick na yung matanda doon. Sinasabi doon ni Nick habang nagtutumba-tumba siya na parang kahit anong mangyari, parang never ending yung love story nila. Hindi man sila, may mamamatay man sa dulo, pero may babalik at babalik sila. Ang ganda, Sila at sila pa rin. okay. Ang ganda-ganda. Sobra. Si Nick. Hindi ko makakalimutan yung pinoundationan yung nunal ni Eugene Domingo doon. Eh. Para siya si Nick. Diba? Ang daming ano dyan, iconic characters. Una na nga si Simang. Oo, si Doon Simang. talaga nag-shine si Eugene eh. Oo. Aside from Lorelai. Oo, Sa pero nauna si Marina. Simang, Oo, syempre. si Simang. Correct. Kaya Kaya nagkaroon ng bit Lorelai. siya. Bit siya ni Direk Wen. Oo. Pag kailangan ni Direk Wen ng isang character na parang, ay, boring yung character na to. Kailangan natin ng Eugene Domingo. Ay, aminin natin yan. Siya rin yung nagdala ng Ang Tanging Ina. Medyo. Siya rin yung nagdala doon. Di ba? Oo. Yung baliw-baliw niya. My gosh. Sino Pero yung mga iconic characters? ang tumatak sa akin dyan kay Simang, yung kinidnap sila ni Sally, tsaka hindi ko matandaan kung anong pangalan ni Francis Ignacio dyan. Basta siya yung mangkukulam dyan ng buwag-hagang hair. Na, my God, Oo. hanapin natin kasi talagang takot Hindi ako ko sa siya. kanya nun eh. Wait lang Kailangan Sige. natin mahanap yan. I-google natin. Hindi ko na I-google natin matandaan ang to. mga... Basta siya yung mangkukulam. My God, asa na ba yun? Kailangan talaga. Kasi, ang ganda ng name niyan eh. Pero for Oo. some reason, hindi ko na... Ayun, si Tamara! Si Tamara. Si Tamara! Ano nangyari kay Tamara? Hindi ko kilala si Tamara. Si Tamara, siya yung kasabwat ni Sally na na mangkukulam. Na parang siya yung Oo. nagre-reincarnate. Tapos, basta ang natatandaan ko, si Simang kasama siya sa mga nakidnap. Hindi ko alam kung kasama si Angeline doon sa nakidnap. Pero, Oo. may eksena dyan na akala ko mamamatay na si Simang kasi natulak siya tapos nasaksak siya ng pako. Ganong Oh. level. Basta basta nasaksak siya ng pako sa tiyan. Tapos so, Oo. akala ko mamamatay na si Simang. Dahil nandun si Tamara, pinagaling niya. Oh Nilagyan my niya ng God. dahon, tapos napagaling niya, nagising si Simang. Bakit siya pinagaling? Di ba Kasi natakot yata sila na baka mamatay or something na nakapatay sila, parang ganon. Basta pinagaling nila si Simang, yun yung tandang-tanda ko. Na parang Friday yun na nasaksak si Simang. Tapos the following Monday, pinagaling siya ni Tamara na ginamot-gamot. Tsaka ang isang Oh. dyan, nakakatakot na eksena dyan, kinulong ni Sally si Angeline sa parang basement or abandonadong building doon. Oo. In fairness, hindi nawawala yung abandonadong building Oo, kanina di pa. ba? Nandyan yan. Pero grabe Direct Wen yan to. eh. Ito yung mas gusto ko to sa mula sa puso. Parang may nagvo-voice over na boses ni Sally habang mag-isa si Angeline dun sa madilim. Tapos tuwing gagalaw siya, may sisinding apoy na parang susunugin siya. Parang basta Oh. ganun, may sumisinding apoy sa paligid na every time nagagalaw siya, biglang may apoy. So parang nakakatakot na pag pinanonood mo, akala mo, baka si Angeline yung Oo. masunog. Parang ganun. Oo. So in fairness din sa Ah. dulo ng walang hanggan. Oo. Ako naman, masasabi ko talaga na isa siya sa naging favorite ko, pero wala na akong maikwento. Tagal-tagal na niya. Alam mo ba, kanina, nag-try ako na niyan, kasi gustong-gusto ko na bumalik doon. Kasi gusto ko pag-usapan natin siya eh. So, nag-check ako sa YouTube. Wala, Wala. Jeps. Wala talaga. Kaya nga eh. Lungkot. Ang Yun lungkot yung nun. sayang. Sana yung sa dulo ng walang hanggan ay mabuhay. Ano? Mm. Mm. Tapos may ano pa yan, Sobra. may part pa yan na si Gretchen Barreto pumasok dyan, di ba? Bagong mga Talaga ba? character sila. Oo. Hindi ko na alam. Basta sila yung mga parang si Gretchen, anak siya ng bagong asawa ni Claudine na si Ronaldo Valdez. Ang mga anak ni Ronaldo Valdez, Oh. si Gretchen, tapos si Jane Oinesa na very bata, si Arabella. Si Oo. Arabella Grace, basta ganon. Tapos may dalawa pa, na si Althea, tsaka nakalimutan ko yung name, basta si Adrian Albert yung guy. Crush ko yun nung bata ako eh. Pero Ang nakalimutan ko galing yung mo. name niya.
Tapos may tumatak na eksena dyan na parang ano na. So tapos na yung ano nila yung mga characters nila. So papatayin na sila siguro. Parang ganon. Ang nangyari dyan, debut nung Althea. Tapos, basta nalaman na naman ni Sally, gusto na naman niyang patayin si Angeline. Yan naman lagi ang mission ni Sally sa buhay. Diba? So ang ginawa, dun sa cake ni Althea, dun sa debut niya, naglagay ng bomba. So para kapag natatandaan ko to. Pagka naghipa na ng cake si Althea sa sabog, tapos mamamatay sila lahat. So syempre si Althea, instant death siya. So ang nabuhay na lang parang yung character ni Adrian Albert tsaka si Arabella. Si Gretchen din namatay siya doon sa pagsabog. Pero ano pa siya, na-hospital pa siya. Tapos ang ang isa pa sa mga nakakatuwa dyan sa Dulo ng Walang Hanggan, di ba ang mga title card niyan, yung mga mukha nila. Iba-iba ting magko-commercial kung sino yung last frame. Yun yung yun yung pang bumper sa commercial. Tapos, ang mga outfit ni Gretchen, dyan nauso yung yung mga off-shoulder na mga floral. Sa kanya yun. Yung ate ko nagsusuot ng ganyan. Tapos, meron kami sa probinsya na parang mga na garden siya doon. Parang ganun yung setup nung kay Gretchen. Sabi ko, post ka dyan. Parang kunyari, ikaw si Gretchen. Si Gretchen. So yan. Sa Puso Ko Iingatan Ka din. Napanood mo yun? Yung kay Juday, si Piolo, mag-asawa sila. Oo. Yung Shasha Padilla. Edu Manzano. Diba? Yes. Mga ganyan. Pero si Ben Medina ba? Yes, nandun siya. Siya yung asawa ni Sherry Hill na si Star. Tapos ang naalala ko dyan si Sherry Hill, namatay yung character niya dyan kasi nakulong siya sa freezer. Sa malaking freezer. Tapos nanigas na siya dun. Tapos doon na siya namatay. Tapos si Ben Medina pero diba, ang Sa Puso Ko Iingatan Ka, parang, shucks, hindi ko matandaan, James, pero parang kwento siya ng mag-asawa na parang bagets. Diba? Si Piolo, diba? Parang si Juday. Bagets sila, tapos mag-asawa, tapos parang, wala, kwento ng mag-asawa siya. Diba? Pero as usual, ang dami na namang evil forces. Nandiyan si Joel Torre, si Julia Clarete. Julia Clarete is the step-sister? Parang gano'n. Step-sister niya. Tapos si Connie Reyes yung mommy. Tapos si dyan, ang isa eksena dyan, si Jackie Castillejo. Na ang luma, di ba, Jackie Castillejo? Hindi na yata siya nag-artista ngayon. Hindi na. Ang pangalan niya dyan, si Cleo. Tapos kinulong siya sa sasakyan ni Joel Torre, tapos pasasabugin yung car. Galing mo. Yung mga ganyang eksena, grabe talaga. Gusto mo yung mga pagsabog talaga. Kaya nga, dahil nakakatawa, binalikan natin ngayon. Puro pagsabog, sumabog ang utak, mga Diyos ko, parang walang ano tong podcast na ito. Pilot episode pa man din. Pero mga kabrutalan ang mga napag-usapan natin. Yung kasi, pero pinaka natatandaan ko, si Judy Ann, ito yung pinakauna niyang teleserye na, di ba kilala natin siyang mahaba yung hair? Ganong Judy Ann yung kilala natin. So, grabe, sa Puso Ko Iingatan Ka, girl, nagpagupit si Ma'am. Dark hair, yes. Tapos, ang nipis na numinipis na yung mukha niya dyan. Diba? Ang ganda-ganda na niya. Paunti-unti na yung pagbubloom ni Ma'am dyan. Correct. Yan. My gosh. Ito na yung favorite mo. Tagal Kang Hinintay. Oh my gosh, James. Kahit anong itanong mo sa akin. Bakit mo naging favorite ang Tagal Kang Hinintay? Alam mo, bakit ko siya favorite? Amazed na amazed ako kay Lorna. Ang daming character na ginawa ni Lorna dyan. Hindi lang siya dalawang magkapatid. Kasi meron pa siyang nagpapanggap eh. Di ba? Pero parang meron siyang kapatid, si Red Butterfly, si Lorinda, sino yung isa? Lorea. Si Lorea. Tapos meron pang Lorea na nagpapanggap na Lorinda. Tapos may Lorinda na nagpapanggap na Lorea. Di ba may ganun siya? So kailangan ma-distinguish yun na parang kailangan may pagpapanggap na nagaganap. Sobrang favorite ko siya doon. Tapos kaya favorite ko siya kasi ito yung pagsibol ng John Lloyd Bea. Yung hindi mo in-expect. Kasi si Bea supporting lang siya doon, may braces. Sobrang meek niya na bata na siya, duwag siya sa stepmother niya, ganyan.
Tapos sa book 2, ang nipis ng kilay, law school student, sobrang ganda. And sobrang natatandaan ko, Rica Paralejo, sobrang siya yung pinaka-favorite ko during that time. Si Kasi Helena. si Helena. Nagpapasexy na siya. Pero dyan sa serye na yan, kahit nagpapasexy siya, sa book 2, sumasayaw na siya sa club eh. 'Di ba? Oh. Oo, natatandaan ko na kahit nagpapasexy si Rica dyan, ang lalim-lalim ng acting ni Mams. Hindi siya chipipay na sexy star. Ganon. Sobrang fan na fan ako ng Kay Tagal. And alam mo naman, ang pinaka ino-honor ko na pinakamagaling na kontrabida si Bing Loizaga. Si Brigida talaga. Oo. Brigida. Siya yung para sa akin pinakamagaling na kontrabida. Yung pagniwi niya, Yon, yung ganyan. ngiwe. Oh gosh. Grabe, sobrang galing ni Bing. Diyos Tsaka ko. hindi pwede sa tanga si Bing eh. Kasi kahit hindi siya pwede, ay parang pwede siya sa mayamang kontrabida kasi ang galing niya mag-English, ang galing niya mag-pronounce, ang social niya, ang galing. At the same time, pwede rin siyang mahirap. In fairness to Bing Loizaga, yan din. Ang dami ko pa ng kinatakutan. Top 3 yan. Sylvia Sanchez, Rio Locsin, Bing Loizaga. Bing Loizaga. Grabe. Oh gosh, grabe. Ang gusto, At alam mo, sa Kay Tagal, hindi pa na-appreciate si Dimples. Sa Kay Tagal, kitang-kita ko na kung gaano kagaling si Dimples. Siya yung parang boyish na best friend ni Yuri eh. Tapos 'di ba, mahal na mahal niya si Yuri. Tapos may mga eksena siya na umiiyak siya kasi mahal na mahal kita pero bakit hindi mo nakikita, may ganun. Ang galing na umiyak ni Dimples. Sobrang sayang na parang sa The Greatest Love ata siya nakitang parang napansin ng doon na siya napansin ng ulit. ABS na ang galing pala nito, 'di ba? Yun. Kay Tagal. Ang ganda-ganda ng Kay Tagal. Oh my God. Ang favorite na eksena ko sa book 2 niyan, yung opening ng book 2 na si Bea. Yung nagmamadali na siya pumunta sa law school, tapos naputol yung takong niya. Tapos tinanggal din niya yung isa, di ba? Sabi ko, yung pala ang life hack doon. Na pag natanggal yung isa mong takong, tanggalin mo na lang din yung isa para pantay. Oo, Mentos moment yun eh. Di ba yung mga Mentos commercial dati? Yung parang biglang nag-iisip ka. Mga Mentos moment niya, ganyan. Tapos si Yuri, sobrang sungit na professor na ba? Oo, parang sobrang ganda ng Kay Tagal. Ang gustong-gusto ko sa Kay Tagal, para siyang movie. Kasi parehong yan eh. Like, Pangako Sa'yo, Star Cinema din kasi ang... So, para siyang movie. Ang ganda nun. Yun. Pero pag nating i-discredit ang first talaga na show na shot like a movie, it wasn't even Pangako Sa'yo or Kay Tagal Kang Hinintay. It was actually Sa Sandaling Kailangan Mo Ako. Yung si Marvin Agustin, Kay Abad, Christina Hermosa, Piolo Pascual, G. Tonji, Tessie Tomas, Ronaldo Valdez, Hilda Coronel, Dante Rivera yata the other guy. Oh my God, hindi ko to matandaan. Ano to kasi, weekly lang to. Tapos late nights. Tapos Okay. parang book 1, book 2 din yan. Dati every Monday yan. Pero I have a memory na pinanonood namin yan on a Saturday evening. Tapos yung character ni G. Tonji ay pinapapatay or something. Parang gano'n. Basta namatay si G. Tonji dyan eh. Pinapapatay na naman. O, diba? Pinapapatay na naman. Ay, at saka hindi lang yun. May isa pa akong memory dyan sa Sandaling Kailangan Mo Ako. Alam mo kung ano naman. Kinakasal si Marvin Agustin at si Christina Hermosa. Bago sila maikasal, ang pilar ng simbahan ay pinasabog. Oh my God! Tapos, cut to Christmas that year or 2 years after, doon kami nagmass. Sabi ko, pamilya tong fasad na ito ng simbahan. Ito yung sumabog sa Sandaling Kailangan Mo. Oh my God. Sabi ko, okay, so hindi naman siya tunay na sumabog. It was this church. Oo, baka sumabog din, di ba? Syempre nung bata tayo, malay ba naman natin, mga ganon. Alam mo ba, pati kahit sa Pangako Sa'yo, akala ko live yung tinitake, tapos yung mga puno, di ba uso dati na pag ang play mo sa grade 1 ay mga cartolina at cardboard, akala ko din i-display lang nila yon tapos iniilawan para magmukhang day.
Kasi akala ko live siyang tinitape. Oh. Kasi Mga batang-bata ka pa ba nito? Oo. Wala Oh my God. grade 1, ganun. So, hindi ko naman Oo. akalain na madidiscover natin literal kasi bilang tayo ay nag-masscom Oo. years later, di ba? Mm, Okay. mm. Dahil 1 hour na ito, o gawin nating Oo. din. Gawin din nating 2 parts. Lahat naman yata na nagte-teleserye podcast. I-credit na natin sila Direk Tonet at sila Juan Miguel Severo na may part 2, no? Oo. Ang susunod namin i-discuss, Correct. yung ito na yung golden age of GMA. Mm. Ito na yung mga yung Oo. ang antena mo ay GMA na ang nare-reach. At kami naman ay lumipat na sa kapuso at pansamantalang nakalimutan si Oo. Claudine Barreto. Dahil may soap siya nung time na Correct. yon pero kainitan ng GMA. So, nandun Thanks to tayo. Angel Locsin talaga. Diba? Thanks to Angel. Grabe, si So, Angel yan. kasi grabe naman naging reyna siya nung time na yun. Correct. O, i-save mo yan mamaya. Dahil Sige. So, Correct. again, I'm with Ishi at nag-uusap kami tungkol sa aming mga all-time favorite teleseries dito sa Rewind, a throwback podcast. So, i-save nyo lang ang inyong mga wine. At magtutuloy tayo Oo. ng ating pag-inom ng wine i-play nyo ang next clip after this. Yung mga playlist. Okay. So, see you Okay. later, everyone! See ya! Bye!